Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Don. Isa rin po ako sa marami nyong tagapakinig. Nais ko lang ibahagi yung karanasan ko na nangyari kamakailan lang dito sa aming probinsya. Lagi ko po kasing inihahatid yung asawa ko tuwing pumapasok at sinusundo ko rin sa terminal ng bus kapag pauwi na. Dahil sa napakamahal ng pamasahe ngayon, dahil na rin sa pandemic, wala pa kasing jeep na bumabiyahe at napakamahal ng singil sa tricycle. May kalayuan din yung terminal ng bus mula sa amin, kung saan ko siya inihahatid at sinusundo. Bus kasi ang sinasakyan niya papunta sa kanilang trabaho. Isang gabi, nasusunduin ko siya doon sa terminal. Siguro ay mga mag-aalas 9 na iyon ng gabi. Habang binabaybay ko yung malapad pero may kadiliman na kalsada, ay bigla na lang ako nakarinig ng malakas at tuloy-tuloy na pagbusina. Kaya napahinto ako at napatingin kung saan nanggagaling yung ingay. Nakita ko yung isang sasakyan na mabilis na dumarating. Nang bigla na lang iyon nasundan ng malakas na tunog ng pagbangga. Napakabilis ng mga pangyayari. Kitang-kita ko kung paano umangat yung tricycle dahil sa lakas ng pagkakabangga. At ang nakakasindak pa dito na talagang kinilabutan ako ay yung pagkakabagsak ng lalaki sa sementadong kalsada mula sa bumaliktad na tricycle na para talaga siyang inihampas sa lakas, na nakasubsob at unang tumama ang kanyang ulo. Nang ilabot ako dahil sa hindi ko na nakitang gumalaw pa iyon. Puno ng laman ang tricycle. Ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw na ang malalakas na pag-iyak mula sa isang babae. Napuno kaagad ang paligid ng malalakas na iyakan at palahaw na nasundan naman ng isang galit na tinig mula naman sa isang lalaki. Ang akala ko ay tumakas yung sasakyan na nakabangga, pero hindi pala at naroon sa unahan na hinarangan ng isang motorsiklo. Nakakakilabot ang tagpong iyon, lalo na nang magsimula ng umagos ang mga dugo. Nang hindi ko na matagalan pa yung aking mga nakikita, ay pinaandar ko na rin yung aking motor. Nakakakaba. Naramdaman kong nanginginig yung aking mga kalamnan at tila namamanid. Minsan, kapag nakakakita tayo ng aksidente sa kalsada, lalo pa nga at wala na ang mga katawan, ay parang baliwala lang, na para bang karaniwan lamang yon, na wala tayong kilabot na mararamdaman. Pero iba pala kapag nangyari ang aksidente na naroon ka, na halos nasa tabi mo lang, at nakita mo ba kung paano ang nangyari sa tao. Habang nasa motor ako papunta dun sa terminal, ay talagang panay ang panalangin ko. Kung kanina bago ko pa nakita ang aksidente, ay may kabilisan ako para mauna doon sa terminal. Noong mga pagkakataon na iyon ay binagalang ko na lamang. Bahala na maghintay sa akin
ng matagal yung asawa ko. At nakaramdam ako ng matinding habag para doon sa lalaki. Pagkat kitang-kita ko ang sinapit nito. Pagdating ko sa terminal ay naroon na nga siya at naghihintay. Di pa rin mawaglit sa isip ko yung aking nasaksihan. Kaya hindi ko napigilan yung aking sarili na ikwento sa kanya yung nangyari. Pero maging siya man pala ay may ibabahagi ding kwento sa akin. Ayon sa asawa ko, pagsakay daw niya ng bus ay naabutan niya ang driver at isang pasaherong babae na nag-uusap. Ayon sa kanilang pag-uusap, ay paulit-ulit na tinatanong ng driver yung babae kung wala ba daw talaga itong napansin o di kaya'y nakitang bumaba. Paulit-ulit din namang kinumpirma ng babae doon sa driver na wala. Sabi pa ng babae, kanya nga rin daw nakita yung babae na katapat niya sa kabilang upuan. Pero wala daw yung mukha na kumbaga sa isang larawan ay para iyong blur. At yun nga, bigla na lang itong nawala na ikinagulat ng driver na ipinagtaka nila ang dalawa. Nang nakaalis na kami sa terminal at pabalik na, ay napansin na kaagad namin ang pagbigat ng daloy ng trapiko. At alam na namin kapwa ng asawa ko kung bakit. Nang mapadaan na kami doon sa pinangyarihan ng aksidente, ay naroon pa rin yung nakataob na tricycle at yung sasakyan na nakabangga. Pero wala na doon yung lalaki na nakita kong parang hinampas sa kalsada na nauna yung ulo. Naisip kong marahil ay dinala na sa ospital yung mga nasugatan at nagtamo ng pinsala. Ang dami na rin mga taong naroon na nakikiosyoso. May mga traffic enforcer na rin. Ngunit may isa pang nakakakilabot akong napansin. Tila may taong naroon pa at naipit sa loob ng tricycle na bumaliktad. At naririnig ko base sa mga usapan ng mga taong nasa gilid ng kalsada. Ayon sa driver, mayroon daw kasing tumawid na kanyang iniwasan kung kaya nahagip yung tricycle. Pero mariin naman iyong pinabubulaanan ng ibang nakakita na wala naman daw tumawid. Nang umusad na ang mga sasakyan, ay umandar na rin kami at nilisa na ang lugar. Habang bumabiyahe kami pa uwi, ay di talaga mawaglit sa aking isipan yung mga nangyari, lalo na yung sinapit ng isang lalaki. Pagdating sa bahay ay sinubukan kong hanapin sa Facebook o di kaya sa YouTube kung may nagpost na tungkol sa nangyaring aksidente. Nagbaka sakali din ako na baka mayroong nag-livestream. Kaya aking tinype sa search bar yung lugar kung saan nangyari yung sakuna at maging yung petsa. Ngunit wala akong nakita. Sa halip ay iba ang lumabas doon. Sa mismong lugar na iyon na kung saan ay mayroong isang malaking puno na nasa gitna, ay mayroon na rin palang aksidenteng nangyari doon. Ilang taon na ang nakakalipas. Isang babae pala ang nasagasaan doon at tinakasan ng driver na nakabundol. Patay yung babae. Kaya bigla akong kinilabutan. Hindi kaya yun yung babae na sinasabi ng driver na kanyang nakita na tumawid at kanyang iniwasan, na maaaring nagpapakita ito doon dahil sa humihingi ng hustisya at katarungan. Hindi na ako nakakain pa nung gabing iyon at halos hindi rin ako nakatulog. Goto at bulalo. Ang karanasan pong ibabahagi ko ay naganap
Nung minsang bumiyahe po kami papunta sa isang probinsya ng nakamotor. Miyembro po kasi ng isang motorcycle club ang hobby ko. Mahilig po kasi talaga ito sa motor. Nakailang motor na nga po siya. At madalas kapag nataon na yung kanilang biyahe ay natapat na wala akong pasok sa trabaho, ay kanya po akong isinasama. Yung pupuntahan nila nung panahon na iyon ay hindi pa po nila nararating. Bali iyon yung unang pagkakataon na babiyahe sila doon. Wala akong pasok noon kaya nakasama ako. Malayo na yung aming nabiyahe. Yun na yata ang pinaka mahabang biyahe na nasamahan ko. Pero iyon din ang pinakamalas at pinaka hindi magandang biyahe na aking naranasan. Dahil 3 kasi sa mga kasama nilang rider ang naaksidente. Buti na nga lang rin at hindi gaano malupa ang mga pinsala. Nang malapit na kami sa next station, kung saan na kami pansamantalang magpapahinga, ay may nadaanan kami na nagtitinda sa may gilid ng kalsada. Gabi na noong mga oras na iyon at may kadiliman sa lugar. Wala kang makikitang anuman na naroon. Walang bahay, walang anumang uri ng istruktura maliban doon sa maliit na tindahan na hindi mo rin matatawag na isang karinderya dahil sa maliit lang talaga iyon, na hindi ka nga pwedeng kumain dahil sa wala ka namang mapupwestuhan. Nang magtanong kami sa kanilang mga paninda, ay nakita ko yung aking paborito, bulalo at goto, na naisip namin mag-asawa na tamang-tama iyon dahil sa may kalamigan ang panahon. Kaya bumili kami ng isang order ng bulalo at 2 order ng goto. Magiliw kong tinatanong yung matandang babae kung ano ba ang sikreto sa masarap na pagluluto ng bulalo. Pero parang wala itong ganang sumagot at tila mainit ang kanyang ulo. Kaya hindi ko na ipinagpatuloy pa ang pakikipag-usap. May kasama itong lalaki na sa tingin ko ay kanyang anak, na nakatitig lang sa amin mula nang dumating kami, na nakaramdam ako ng matinding takot nang mapadako ang tingin ko sa kanya dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa aming mag-asawa. Pailalim ito kung makatingin at napakatalim, na wala kang mababakas na kahit kaunting saya sa kanyang mukha. Para itong isang anak na pinagkaitan at hindi nakatikim ng pagmamahal ng magulang. Matapos na mabalot yung aming binili at mabayaran, ay hindi na kami nagtagal pa doon dahil sa nakakaramdam na ako ng hindi maganda, na nung bumabiyahe na kami at magkausap ng asawa ko, ay ganun din pala ang napansin at naramdaman niya. Lalo na nung humingi kami ng kalamansi na pwede namang sabihin ng maayos na wala, pero sinabi nila sa amin na hindi na raw kailangan ang kalamansi dahil sa masarap na raw iyon at mag-iiba pa ang lasa kapag aming nilagyan, na iba talaga ang asta nila. Halos lahat na yata ng kasama namin ay nadaanan na kami at napag-iwanan. Kami na yata ang nasa huli. Kaya medyo nagmadali ang asawa ko para makahabol kami. Kasi doon ko lalong napansin na nakakatakot pala ang lugar. Lalo na kung malaman mo na kayo na lang pala ang naroon. Nung mga oras na iyon kasi ay nakapagtatakang wala kaming kasabay
at wala ring nakakasalubong. Nang biglang may naramdaman akong tila may sumusunod sa amin ng asawa ko. Paglingon ko ay napasigaw talaga ako dahil sa sobrang gulat. Pagkat nakita ko ang dalawang aso na malalaki at mga naglalaway na hinahabol kami ng mga ito, pero hindi man lang mga kumakahol. Kaya mas binilisan pa ng asawa ko ang pagpapatakbo sa kanyang motor hanggang sa hindi ko na nakita ang mga iyon. Nang masapit namin yung aming pagpapahingahan ay naroon ang lahat ang aming mga kasama na yung iba pa nga ay nasa gilid ng kalsada at inaabangan kami na kanila na raw kaming babalikan kapag wala pa rin kami makaraan ang 3 minuto. Bagaman nakamotor ay habol naming kapwa ang aming hininga ng asawa ko dahil sa matinding takot. Nang mag-usisa sila sa amin ay mas pinili naming manahimik na lang muna at hindi na ikwento pa ang tungkol sa mga aso na hindi marunong kumahol. Nang nasa kwarto na kami ay isinali na namin yung aming biniling bulalo at goto sa lalagyan at pinigaan ng kalamansi. Umorder na rin kami doon sa aming nirentahan para hindi naman nakakahiya. Kaya nga nakahingi kami ng kalamansi. Pero laking gulat namin nang kakainin na namin ang bulalo at lugaw nang makita namin ang kaputol ng daliri ng tao na mayroon pang kuko at kapiraso ng balat na pinagkakabitan ng kilay na naroon pa ang buhok noon. Sa sobrang takot at pandidiri ay mabilis na itinapon ng asawa ko yung mga iyon at hindi ko talaga napigilang lumikha ng ingay. Kaya sunod-sunod na katok ang aming narinig mula doon sa pinto. Mga kasamaan pala namin. Nang mag-usisa sila ay hindi na kami nag-atubiling sabihin pa sa kanila ang totoo. Ikinuwento na namin lahat ng mga kababalagang aming naranasan. Nasabi pa nung isa, nagtataka daw siya kung ano ang ginagawa namin mag-asawa sa gilid ng kalsada nang kanya kaming madaanan. Na nagtaka naman kami kaya sinabi naming bumibili kami ng bulalo at goto. Pero sabi niya ay wala naman daw bilihan doon at tanging kami lang di umanong mag-asawa ang naroon. Nasabi pa niya kaya pala para daw kaming nababaliw na tila mayroon ngang kinakausap. Pero ang nasa isip niya daw noong una ay kami mag-asawa ang nag-uusap at naisip rin niyang baka iihi lang daw kami. Sayang nga lamang po at nanakaw yung aking cellphone. Nagawa ko pa kasing kunan iyon ng picture bago itapon ng asawa ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bong. Nangyari po ang karanasan kong ito. Halos magdadalawang dekada na rin ang nakalilipas. Ang tinitirahan po namin noon ay malayo sa highway. Bali sasakay pa ng tricycle. Ang lugar sa amin ay masasabi mo talagang parang probinsya. Bagaman malapit lang ito sa Metro Manila. Dahil may mga bahaging bulubundukin. Marami ding mga puno at halaman. Idagdag pa na noong mga panahon na iyon, yung kalsada papasok sa amin ay hindi pa maayos. Hindi pa po ito sementado. At kapag gabi
ay may kadiliman pang talaga dahil sa walang mga street lights. Ito ang dahilan kung kaya naisipan kong kumuha noon ng hulugang motor. Nagsisimula pa lang noong mauso yung mga tinatawag na underbone na motorsiklo, na natatandaan kong unang pumatok talaga ay yung Honda XRM. Pero ang pinakadahilan ko talaga ay hindi dahil sa nainganyo ako pagkat uso. Hindi ako bumili para makiuso lang, kundi para sa amin ng asawa ko, para pang service namin. Dahil sa pareho kaming pumapasok. Wala pa kaming anak nung mga panahon na iyon, at bago pa lang kaming nagsasama. Bukod kasi sa makakatipid na kami sa pamasahe, ay mas mapapabilis pa ang aming pagbabiyahe. Sa madaling salita, ay mabilis naman akong nakakuha ng motor dahil sa may trabaho naman ako, at madali ko namang na-provide yung mga requirements. Medyo nanibago pa nga ako noon dahil unang pagkakataon ko iyon na makagamit ng ganon. Dati kasi ay scooter lang ng kaibigan ko ang aking nagagamit nung nasa Maynila pa kami nakatira. Pero mabilis ko namang natutuan iyon at nagamay yung pagmamaneho ng XRM na motor ko na iyon. Nung ginagamit ko na yung motor ay masasabi kong napakalaking bagay talaga para sa aming mag-asawa iyon. Maalwan at malaking ginawa. Ang problema lang, makaraan ng ilang buwan ay nag-iba ang schedule ng asawa kong si Lani. Hindi ko na siya mahihintay pa dahil sa matagal pa ang kanyang labas mula sa trabaho. Naging pang-closing na kasi siya, kaya aabutin pa ako ng ilang oras kung akin siyang hihintayin upang magkasabay kami. Kaya aming napagkasunduan na mauuna na lamang ako at akin na lang siyang susunduin doon sa highway. Sa araw-araw na gano'n ang aming ginagawa ay nasanay na rin kami pareho. Sumasakay siya ng jeep at iti-text na lang niya ako, tapos tsaka ko siya susunduin doon sa kanto. Minsan nang susunduin ko na si Lani, habang binabaybay ko na yung madilim na daan papalabas, ay may nahagip yung ilaw ng aking motor na isang tao. Sa unang pagkakatingin ko ay isa iyong babae. Hindi naman ako natakot o kinabahan dahil sa ambong akala ko ay karaniwang tao lamang iyon. Pero ang ipinagtataka ko ay bigla iyong nawala. At sa tinatahak niyang daan kung saan siya papunta, ay napansin kong wala namang ibang daanan doon, kundi isang malaking puno ng sampalok na nasa tabi ng daan na may mga nagtataasang talahiban. Doon ako nagsimulang makaramdam ng takot. Idagdag pa yung lamig ng simoy ng hangin na nanunuot sa balat ko. Tapos, napakadilim pa ng daanan na bihira ka pang magkaroon ng makakasabay o kaya makakasalubong. Kaya binilisan ko yung pagpapaandar sa aking motor. Medyo nagminor lang ako at kumalma nang malapit na ako sa kanto, pagkat medyo maliwanag na doon dahil sa highway na iyon, kung kaya mayroon ng mga poste ng ilaw at may mga tindahan na naroon. Makaraan ang halos 15 minutos ay dumating na rin si Lani at nakita ko siyang bumaba sa isang pampasaherong jeep. Medyo nagtaka pa ito at kanya akong tinanong
nang makalapit sa akin. Bungad niya ay ano raw ang nangyari sa akin at bakit pawis na pawis ako at para akong takot na takot. Noong mga sandaling iyon ay panandalian akong hindi kaagad nakapagsalita at napaisip kung akin ba iyong sasabihin kay Lani o hindi. Naisip ko kasing daraan kaming muli doon at baka matakot ito. Kaya nagpasya akong wag na lang muna sabihin sa kanya. Nang nakasakay na siya at kasalukuyan na kaming bumabiyahe pa uwi, ay halos mamanhid ang buong katawan nang mapadaan uli doon sa may puno ng sampalok. Ngunit hindi ko lubos na inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Dahil sa kabila ng pilit kong pag-iwas na mapadako doon ang aking paningin, ay may kung anong puwersa naman ang biglang kumabig sa aking manibela. At hindi ko na magawang maipihit pa iyon. Medyo pababa pa naman ang daan sa bahaging iyon. At tutumbukin noon yung malaking puno ng sampalok na may mga barbed wire pang nakapulupot sa katawan noon at nakapaikot. At napasigaw talaga ako sa sobrang pagkagulat. Dahil sa nakita ko yung isang babaeng nakaputi na nakatayo doon sa may harapan ng puno. At nakatitig ito sa akin na hindi gumagalaw. Mukha yung bangkay dahil sa pagkaputla. Hindi ko gaano maitsurahan ito dahil sa nakalugay ang buhok at nakaharang sa kanyang mukha. Ilang sandali na lang ay talagang sasalpok na kami doon sa kinatatayuan ng babae. Nang napabulalas ako ng Diyos ko at himalang naigalaw ko na yung manibela at mabilis na nabawi pabalik. Kung kaya naiwasan namin bumangga doon sa babae at sa puno. Maging si Lani ay napasigaw ng malakas noong mga pagkakataon na iyon. Nakakayaman, pero ako ay medyo malaking tao. May kataasan at malaki talaga ang kaha ko at pangangatawan. Pero napasigaw din talaga ako sa sobrang takot. Dahil na rin sa kababalagang aming naranasan nung gabing iyon. Sa daan ay panay ang tanong ni Lani sa akin. Pero ni isa sa kanyang mga itinatanong ay wala akong sinagot. Ramdam ko pa ang nginig sa aking mga kalamnan. Dulot ng nakakakilabot na eksenang iyon. Nanatili lang akong tahimik. At nung nasa bahay na kami, ay doon ko na sinabi sa kanya ang lahat. Nauna ko nang napansin ang babae nung papunta pa lamang ako para sunduin siya. Ngunit inakala kong karaniwang tao lamang iyon. Pero inamin ko na nakaramdam na ako ng kaba nung makita kong wala namang ibang daanan sa tinatahak na landas nito. At bigla na lamang itong naglaho. Kahit nung kumakain na kami na mag-asawa, ay halos hindi ko malunok ang aking kinakain. Nawalan talaga ako ng gana. Patuloy ko pa rin kasing naaalala yung mga nangyari. At laging bumabalik sa akin yung tagpo na kung saan ay nakatitig sa akin ng matalim yung babae na bahagya pang nakaangat ang mga paa nito sa lupa. Kinabukasan nang papasok na ako sa trabaho ay narinig ko ang pag-uusap ng ilang mga tao doon sa tabi ng kalsada. Narinig ko na mayroon umanong na aksidente doon sa may puno ng sampalok at patay umano ang driver. Narinig ko rin sa kanilang pag-uusap na maraming beses na palang
may nangyaring aksidente doon sa bahaging iyon ng daan. Ayon pa sa kanila, sa loob ng 1 taon ay umaabot sa 3 hanggang 5 ang mga namamatay doon. Narinig ko naman ang isang lalaki na may kaangasan nitong sinabi na paanong hindi daw maaaksidente kung nakainom na naman daw. Na nasabi ko naman sa aking sarili na kahit hindi ka nakainom, kung aagawin ba naman sa iyo ang kontrol ng manibela, ay talagang maaaksidente ka. Na sa loob-loob ko, napakadali lang talagang magsabi, lalo na kapag hindi mo naman naranasan. At dahil sa kagustuhan kong makaalam pa ng mga impormasyon tungkol doon, ay panandalian pa akong tumambay na nakasakay pa rin sa aking motor at nakinig sa kanila. Nalaman ko ayon sa kanilang patuloy na pag-uusap na mayroon umanong itinapon doon na isang babae. Biktima umano ito ng panggagahasa at pagpatay, na iginapos ang mga kamay at isinilid sa sako, at pagkatapos ay doon umano itinapon sa tabi mismo ng malaking puno ng sampalok na iyon. Simula po noon, tuwing daraan ako doon, ay umuusal na po muna ako ng isang maikling panalangin. Makailang beses ko pang naramdaman iyon doon, pero idinadaan ko na lang sa panalangin hanggang sa lumipat na kami ng tirahan. At iyan po ang aking karanasan, Sir PP. Sana po ay inyong magustuhan. Sana din po ay hindi kayo magsawa na bigyan pa kami ng mga kwentong kababalagan para po mayroon kaming napaglilibangan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Romnick. May kwento din po sana akong nais na ibahagi sa inyo, at sana ay mabigyan nyo rin po ng pansin at may ere sa inyong programa. Sa totoo lang po ay hindi ako mapaniwalain sa mga sinasabing kababalagan. Tulad po kasi ng marami, ako ay naniniwala din sa kasabihang to see is to believe. Pero may mga pangyayari sa buhay ko na siyang dahilan kung bakit naniniwala na ako ngayon, sapagkat nakita ko at nasaksihan ko mismo. Bali 3 po ang aking naranasang kababalagan. Ang una kong naging karanasan ay noong binata pa ako, at ang edad ko siguro noon ay mga 19 pa lang. Nasa probinsya pa ako nung mga panahon na iyon. Meron po akong mga kaibigan noon sa probinsya na pawang mga kababata ko rin, at madalas ay magkakasama kami sa mga lakaran, at malimit kami noong nagkakayayaan na mag-inuman. Minsan, napagkasunduan namin na doon naman pumwesto sa bahay ng isa naming kaibigan na si Roger. May mga 200 metro din ang layo ng bahay nito mula sa kalsada, at madalas ay wala ang kanyang mga magulang dahil sa biyahero ang mga ito. Kaya nang malaman namin wala ang kanyang mga magulang at tanging sila lang ang 2 pa niyang mga kapatid ang nasa bahay, ay naisipan namin doon sa kanila mag-inuman. Nagdala kami ng mga inumin. Bukod sa 4 kanto na gin, ay mayroon din kaming 2 galon na tuba. At yung isa naman naming kaibigan ay nanghuli ng manok sa kanila at dinala niya rin doon
para may maipulutan kami. Nang kami ay dumating sa bahay nila Roger ay padilim na. Kaya tapos na rin siya magluto ng hapunan para sa kanyang mga kapatid. Sinabihan na lang niya ang mga ito na maghapunan na. Habang kami naman ay sinimulan na naming katayin at linisin yung manok na aming pupulutanin. Matapos naming malinis yung manok habang niluluto, ay nagsimula na kaming tumagay. Habang yung mga kapatid naman ni Roger ay kumakain na rin ng kanilang hapunan. Hindi na kami kumain pa. Naisip na lang naming maglagay ng kanin sa gitna, kasabay nung pulutan kapag naluto na. Masaya kaming nagkwentuhan habang nagtatagay, na para bang hindi kami nagsasawa na marinig ang aming mga pinag-uusapan kahit pa nga ilang beses na naming narinig ang mga iyon. Lalo na yung tungkol sa aming mga karanasan noong kami nag-aaral pa. Mga nakakatawang pangyayari mula noong elementarya hanggang sa kami ay mag-high school. Halos mag-aalas 11 na nung matapos namin yung aming iniinom. Napasarap dahil na rin sa pulutan naming native na manok. Napagkasunduan naming magkakaibigan na bumaba doon malapit sa kalsada kung saan mayroong nagtitinda ng pares at bulalo. Si Roger naman ay hindi na sumama pa sa amin dahil sa ayaw niyang iwan ang kanyang dalawang kapatid. Kaya nagpaalam na kami sa kanya. Ramdam ko na pare-pareho na kaming may tama noong mga oras na iyon. At naisip kong tama lang yung aming gagawin na pagkain doon sa bulaluhan upang pampahulas na rin. Nang lumabas kami sa kanilang bahay ay napakadilim na. Gamit ang flashlight at aming mga cellphone ay nagawa naman naming makita ang daan. Nagbiro pa ako noon sa dalawa kong kaibigan na bagyang nauuna sa amin ng isa pa naming kaibigan na si Ronel. Dahil sa parang tinatangay ng malakas na hangin ang mga ito sa paraan ng kanilang paglalakad. Nagkakatuwaan pa kami sa daan noong mga oras na iyon. Ang bigla na lamang makarinig kami ni Ronel na para bang may bumulong sa amin. Kung kaya agad kaming napalingon at tinutukan ng liwanag. Pero wala naman kaming nakita. Medyo nanindig ang aking balahibo dahil doon. Nagsalita si Ronel at sinabing kung sino man raw yung naroon ay wag daw kami nitong biruin ng ganon dahil sa hindi umano nakakatuwa. Naidinagdag pa niya na hindi daw siya natatakot. At nakita ko naglabas pa nga ito ng kanyang balisong, na dahil naman doon ay napalingon na rin yung dalawa pa naming kaibigan na nauuna sa amin at nagtanong ng kung ano raw iyon. Sinabi ko na parang may dumaan sa aming likuran at binulungan kami. Babalikan pa sana nila kami nang biglang may dumaan na napakalaking baboy sa aming pagitan. At bigla itong naupo doon sa kabilang panig ng daan, na hindi naman iyon karaniwang ginagawa ng isang baboy. Ang umupo ng katulad sa isang aso. At nakarinig kami ng mga sitsit na parang tinatawag kami. Kaya dahil doon ay napatakbo na kaming pareho ni Ronel, na nang mapalingon ako ay nakita ko na ring sumunod na sa amin yung dalawa pa. At mayroong itim na aso na napakalaki rin na sumusunod sa kanila. Ngunit wala na doon yung baboy sa pinupwestuhan nito.
Si Ronel naman, bagaman may hawak na balisong, ay napansin kong mas matulin pang tumakbo kesa sa akin, na medyo kinabahan pa nga ako dahil sa naisip ko na baka matapaan pa niya iyon at siya ay madisgrasya. Nang makarating kami sa may kalsada kung saan ay mas maliwanag na dahil sa mayroon doong poste ng ilaw, ay doon pa lang kami nagpasyang huminto at nawala na yung malaking aso. Di ko na iyon nakita pa. Pagdating sa kainan, sa halip na mawalan kami ng gana, ay tila mas ginanahan pa kami dahil sa nakaramdam kami ng gutom. Ang sumunod ko namang karanasan ay nung nasa Maynila na ako at marunong nang magmaneho. Siguro ay mga 25 anyos na ako noon. Mayroon akong tinitirahan noon na masasabi kong may kaya talaga sa buhay. Siya yung nagpaaral sa akin at nagsuporta. Hindi nila ako itinuring na iba. At doon na rin nga ako natuto na magmaneho. Minsan ay mayroong nakiusap kay Tatay Bande na kung pwede ba raw mahiram yung kanyang sasakyan paakyat sa norte. Dahil sa may importante lang raw na asikasuhin doon, pumayag naman si Tatay Bande na gamitin yung sasakyan sa isang kondisyon, na ako ang magmamaneho noon dahil sa ayaw niyong ipagkatiwala sa iba ang kanyang mga sasakyan at para may kita din ako. Lagi kasi talaga ako nito inaalala. Sa madaling salita, ako na yung nagmaneho para sa kanila. Nung dumating yung araw ng aming alis, ay wala akong kamalay-malay na yung isa sa 3 babaeng sakay ko ay isa palang manghuhula o yung tinatawag na medium. Nalaman ko na lang iyon nung huli na. Nang dumating kami doon sa aming destinasyon ay gabi na. Ang layo ng aming binyahe. Wala akong kapalitan sa pagdadrive. Kaya tiniis ko na lang yung pagod at ngalay. Pagdating doon sa bahay, ay naabutan pa namin ang maraming tao. Kilala pala iyon doon sa lugar at may mataas na posisyon sa gobyerno. Kanila naman kaming inasikaso at pinakain. Sabi ng isang babae habang kumakain kami, ay ang dami daw maliliit. Na kanya pala akong kinakausap kaya napaha ako. Dahil sa hindi ko naunawaan yung ibig niyang ipahiwatig. Sinabi niya sa akin ang dami umanong maliliit na nilalang. Sabay tinanong niya ako kung akin ba raw nakikita iyon. Sumagot naman ako sa kanya at sinabi kong hindi. Muling nagsalita yung babae. At kanya akong tinanong kung gusto ko ba raw makita iyon. Kinilabutan ako nang marinig ko iyon. Kung kaya agad kong sinabi na hindi, pagkat ayaw ko talagang makita iyon. Nang matapos kaming kumain, ay pinasamahan kami sa isa nilang boy sa bahay upang ituro kung saan kami matutulog. Kaya sakay ng sasakyan ay nagpunta na kami nakasama yung boy. Itinuro niya sa akin ang daan. Nakita ko sa unahan na para iyong isang hotel. At nang papalapit na kami doon, ay bigla na namang nagsalita yung babae at kanya akong pinahinto. Sinabi niyang mayroon daw na isang matandang babae. Kaya napasipat pa ako sa windshield ng sasakyan dahil sa wala naman kasi akong nakita. Pati yung 2 pang babae at yung boy ay napasipat din at napabulalas nang wala naman. Sinabi nitong tingnan daw naming mabuti yung naroon sa may pine tree
sa aming harapan. Kaya itinuon ko doon yung aking paningin at bigla akong nagulat nang unti-unti ngang lumitaw yung isang matandang babae doon. Una ay yung mukha nito at yung mahaba na mapuputing buhok. Tapos ay yung kanyang katawan naman ang lumitaw, na talaga namang nahintakutan ako, pati na rin yung iba pa naming mga kasama. Makaraan ang ilang sandali ay bigla rin iyong naglaho at tanging yung pine tree na lamang ang aming nakitang naroon. Kaya sa halip na matulog ako sa sasakyan ay nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay sasama na ako sa kanilang kwarto, na kahit sa sahig lang ako matulog. Naisip ko kasi na baka biglang magpakita yung matandang babae sa loob ng sasakyan habang ako ay natutulog. Kinaumagahan ay may pinuntahan kaming isang sementeryo. Doon ko pa lamang nalaman yung tunay naming pakay doon sa lugar. Pinatay pala ang isang anak ng maimpluwensyang tao na iyon, at ang hinala nila ay kanilang kakilala ang may gawa, kung kaya kanilang pinahulaan doon sa babae. Medyo makapangyarihan din daw kasi yung kanilang pinaghihinalaan, kaya duda sila na baka magkaroon ng cover up nung panahon na iyon kung sa mga kinauukulan nila ito ilapit. Kaya pala kinuha nila yung serbisyo nung medium na babae. Nung pauwi na kami ay 3 beses pa kaming huminto, at bawat hinto namin ay may butas na pinatitingnan sa babae. Pagkat isa pala sa mga pinagkakaabalahan ng mga tao doon ay yung pagti-treasure hunting, at kanilang pinatingnan sa babae kung may laman yung kanilang mga hinuhukay. Ang huling karanasan ko ay noong nagkaasawa na ako. Nangyari naman ito sa kanilang probinsya nung minsang mapagkasunduan naming magbakasyon upang doon magdiwang ng bagong taon. Malaki na noon yung tiyan ng misis ko. Aliw na aliw pa nga ako doon sa kanila, dahil sa parang naalaala ko yung amin ding probinsya. Pero mas bulubundukin lang yung sa kanila, bagaman maunlad dito na bayan. Minsan ay niyaya ako ng aking asawa na magpunta doon sa bayan upang mamili. Habang namimili ang asawa ko, ay nandun lang ako sa kanyang gawing likuran, at akin lang siyang pinagmamasdan. Hanggang sa may biglang lumapit na isang matandang babae sa kanya. Siguro ay mga 5 buwan na ang tiyan niya noon. Ang agad kong ikinagulat doon sa babae ay yung paraan ng pagkakatitig nito sa aking asawa. Mga titig iyon na alam mong hindi gagawa ng maganda, kung kaya naging alerto ako. Nung huli ay mas nawirduhan pa ako sa matandang babae nang mapadako ang pagkakatitig nito sa tiyan ng aking asawa, at doon na niya iyon itinuon, na nakita kong akma pa niya iyong hahawakan. Kaya naging maagap ako at aking pinigilan ang kanyang kamay. Mabilis ko iyong hinawi, na napatingin bigla sa akin yung matanda at may galit sa mukha nito, na nanlalaki pa ang kanyang mga mata. At bago pa ito makaalis ay nakita ko pa ngang tumulo ang laway nito. Kinagabihan po noon nung natutulog na kami ay bigla na lang nagising ang asawa ko na napasigaw ng napakalakas, na dahil doon ay napabangon din ako. Nakita kong humahango siya at butil-butil ang kanyang mga pawis, at lalo pa itong naging hysterical nang makitang may dugo sa kumot at sa higaan. Dinugo ang asawa ko
Nung huli ay tuluyan ang nawala sa amin ang aming panganay na anak. At ang sabi doon sa aming pinagdalan sa kanya ay nalusaw daw ang bata. Na amin namang ipinagtaka iyon. Dahil sa wala namang iniinom na anumang gamot ang aking asawa. Pagkukwento sa akin ng asawa ko, nung gabing mangyari daw iyon, ay nakita daw niya sa kanyang panaginip ang isang matandang babae na nasa kanyang tabi. At ito umano ang dumukot sa aming anak. Nakakatakot daw ang itsura noon. Nabase pa sa kanya ay para daw talagang totoong nangyayari ang mga tagpong iyon. Dagdag pa niya, bago din iyon maganap ay nakakita daw siya ng isang malaking pusang itim nang kanyang isara yung aming bintana doon sa kwarto nung gabing iyon. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.